magandang araw. Nasa mansulok man kayo naroon mga dre, narito po kami ngayon at magkukwentuhan na naman kami ang ating National President ng RAMO lang iba, si Sir Boycie Camacho. Sir, magandang gabi po sa Ay, inyo. magandang gabi sa iyo, kasama Ray. Magandang gabi po. Nako, medyo matagal kita hindi nakita. Oo nga eh. Kasi Oo. sir, di ba po, disgrasya kami nung nakaraan. Ayun nga, kamusta naman ang ano mo? Ibig sabihin, kamusta? Tapos ano ba ang nangyari? Disgrasya kami sa motor ni Bel. Oo. Semplang kami, ayun nga. Sakto-sakto yung pag-uusapan natin ngayon. Sir, kasi yung Oo. na-experience ko sa orthopedic sa public hospital, sobrang daming pasyente. Halos maghapon po kami doon sa sobrang daming Oo. pasyente na ina-accommodate ng hospital. Nakwento nga ni Especially Bel. mga Oo. public po. Oo. So yun, isa yun sa mga pag-uusapan namin mga dre, yung tungkol sa hospitals, tsaka mga healthcare, yan. May mga suggestions si sir na gusto niya pong ibahagi sa inyo. Tama po ba, sir? Tama, kasama Ray. Actually, yung isang podcast natin nung mga nauna, nagkaroon din ako ng experience dyan na sarili na yung aming isang tao doon sa project namin sa Pangasinan na Baklian ng Buto, dinala rin namin dyan. Yun nga lang, hindi nga lang nagamot kasi nga ang haba ng pila, punong-puno ng tao. Ayan. Okay naman yung mga mababait yung mga doktor doon. Siyempre po. Very accommodating. Kaya lang walang magawa eh. Kulang talaga sa facilities, kulang sa doktor. Pero tingin ko, hindi lang doon, marami tayong mga public hospital na ganyan din ang sitwasyon. Lalo na sa Manila. Meron din sa mga probinsya, pero, well, sa probinsya, ang problema ron, malalayo. Apo. Para ka magpa-hospital, pupunta ka pa rin sa mga syudad. Dito naman sa Metro Manila, maraming mga public hospital, pero napakarami rin ng tao. Kaya naman, hindi ma-accommodate lahat. Sa katotohanan, in reality, talagang, maski na nga, mas maganda ang buhay mo, nagre-reklamo ka pa rin. Halimbawa, papasok ka sa private hospital, di ba? Pasok ka ng St. Luke's, pasok ka ng Makati Medical. Ang mamahal. Ngayon, siyempre, yung ating mga kababayan, hindi naman na ma-afford yun. Karamihan, hindi man lahat. So wala kang choice, pupunta ka sa mga public hospitals. Ang problema naman, dahil nga sa kakulangan ng mga pasilidad, pipila ka naman doon. Minsan, maabot ka na isang araw, 2 araw. Yes, sir. Mahigit pa. Kasi kung aalis ka, Mawala ka sa pila. mawawala ka sa pila. Pipila ka na naman ulit. Kinabukasan. Kaya, magbabaon ka na lang ng siguro kumot. Di ba? Doon ka na matutulog sa lapag. Kaya kawawa, napakakawawa. Sa palagay nyo, naiisip nyong paraan para masolusyonan? Alam mo, sa atin sa RAM, napag-uusapan namin yan eh. Alam mo, meron tayong board of trustees doon. Actually, simple lang eh. Ang solusyon ito eh. Dagdagan mo lang yung mga hospital eh. Gumawa pa tayo ng maraming hospital. Ay, tignan mo lang ito. Balik tayo doon sa issue ng corruption. Alam natin na ang kinakain ng corruption dito sa ating bansa ay mahigit 1 trilyon. 1 taon. Okay. Ganyan ang laki. Grabe. Umaabot pa ng mga 1.5 trillion. Pag pinagsama-sama mo lahat yan. Alam mo ba kasama Ray? Alam niyo ba mga kababayan? Yung 1.5 trillion, kung gagawin natin hospital lahat yan. Kunyari lang ha. Apo. Abay, makakagawa tayo ng 3,000 hospital 1 taon. Imagine. Bakit? Ang isang hospital na karaniwan, 100 bed capacity. Kasama Ray. 500 million ang halaga niya. Kaya yung 1.5 trillion, kung i-divide mo ng 500 million, 3,000 million hospital. Tipin mo. Pero siyempre, hindi naman natin papagawa lahat yung assuming na wala ang korupsyon at nagamit natin sa tamang pamamaraan itong perang ito. Siyempre, kailangan natin yan para umangat ang ekonomiya. Maraming paggagamitan yan. Infrastructure, mga kalsada, mga tulay, mga daan, mga airport, kung ano-ano pa, mga pier. Lahat siya, eskwelahan, mga pabahay.
et cetera, kung ano yung susuporta para tumaas ang ekonomiya, para pumasok ang mga investor, Correct. infrastructure, okay. Pero, assuming lang, for the sake of discussion, Yes, na, so hindi naman natin gagastusin lahat doon yun, siyempre no? po. Eh, ano ba naman yung magpagawa ka kasamang ray ang ating gobyerno, ang ating mga kinakaukulan, ano? Eh, magpagawa na lang ng mga 300 ospital na lang. Malapit sa katotohanan, sir. Malapit sa katotohanan. Siguro sa isang probinsya, o maski na nga mas konti pa eh. Yes. Kasi we have 82 provinces. Magpagawa ka na lang ng sabihin mo na 3 ospital bawat probinsya. Yes. 240 hospital yon. Ngayon, yung mga ibang probinsya naman, maliliit lang. Bawa, katulad sa Batanes, ang liit lang nun. At katulad sa Tawi-Tawi, no? Mga small. Yes. Doon sa Camiguin, doon sa mga iba pa, yung mga island provinces. Apo. Hindi naman nila kailangan talaga yung marami hospital. So, siguro baka isa lang doon, pwede na. No? So, ang dadamihan natin, yung mga malalaking mga probinsya. Metro Manila, siyempre, dapat ka marami. So, yun, pwede natin gawa ng hospital talaga. Simple Yes. lang eh. Budget lang ang kailangan yun. Tsaka political will. Again, napag-usapan natin yung political will. Yung bang, gawin mo. Ano ba, maraming pang chemical Tama. eh. Ito kailangan, kumuha tayo ng pondo, ito. Eh, para sa taong bayan to, number 1 yun eh. Health yan eh, kalusugan yan eh. Buhay. Buhay ang nakataya dito. Kung Buhay gustuhin ng pala mga kababayan natin. kung gustuhin pala ng mga nasa taas, sir, kaya, no? Eh, pwede naman, ba't sino ang nasa taas? Kung sino man ng mga namumuno sa atin, kung sino man ng mga nandyan, lahat naman yan pwede. Ang kailangan lang, political will. At saka, iyan mo doon sa tama, hindi yung kung saan mo dadalhin yung pera. Di ba? Halimbawa, instead na gumawa ka ng 200 plus hospital, dadalhin mo naman sa kung saan na puro kalokohan ang meron doon. Corruption, mga kung ano-ano. Eh, ano ba naman yung dito mo dalhin dahil mga tao na kawawa naman. Diyos ko, kayo na mga kababayan, kayo ho na mga nakakaalam. Subukan yung pumasyal po sa mga ospital natin. Makita nyo kayo mismo. Makita nyo ano ang kondisyon. Grabe. Makita nyo kung paano naghihirap ang mga kababayan natin nakapila. Puro mga may sakit na talagang halos, yung mga iba naghihingalo na, halos mamamatay na, yung mga inatake sa puso, yung mga ganyan. Eh talagang bakit ganun? Ba't natin pinababayaan yung mga kababayan natin? Samantalang tayo ang gobyerno, tayo dapat ang dapat tayo magbigay ng serbisyo. Gawin natin lahat yung dapat na magagawa para sa isububuti nila ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap, di ba? Kung meron naman tayong magagawa, bakit natin gawin? Kasi naman napupunta lang sa kung saan mga pondo, napupunta lang sa corruption. Kung wala lang sanang corruption, sir, no? Masaya na. Ang sabi ko nga sa iyo, ang dami natin nagagawa eh. Kasi na 3,000 hospital ang gawin mo. Alam mo kung bakit yung mga doktor natin, saka mga nurse, ang dami natin mga napapagraduate yan. Eh, wala nga mapasukan ng trabaho rito, kaya pumupunta sa abroad. Dahil wala namang mapasukan dito na mahusay. Kasi yun nga, ang pinakagrabe, nakakaawa ang mga kababayan natin. Kaya nakakita ka ng gano'n, medyo napapaano ka na lang, kawawa naman. Paano kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga tao yun, nagkataon na ikaw yung, na yung pamilya mo, yung nagkakaganon. Ang sakit mo, di ba? Wala kang magawa. Hindi ka makapagpagamot. Grabe. Kaya nga, sinasabi natin, para nyo, magpunta kayo. Pasan nga, dapat kayo na mga nanunungkulan, kayo ang may mga puder. Dapat pasyalan nyo yung mga ng personal, sir, no? Oo, yung mga facilities na yan. From time to time, magpapasyal kayo para alam nyo kung ano ang sitwasyon dyan sa ng ating mga kababayan. Sana lang malinawan pa ng ating mga nandyan, mga namamahala. Sana bigyan nyo ng pansin
itong bagay na ito dahil naghihirap ang mga kababayan natin. Meron naman tayong magagawa, imungkahi, no? Magpagawa tayo ng dagdagan natin ng mga ospital, lalo na dito sa Metro Manila. Yan. Yun lang po. Maraming salamat. Sana nanonood ngayon yung ating mga nakaupo dyan sa gobyerno, sa mga mungkahi ni Sir Boyce. Actually, kasama rin dito sa ating RAM party list, dahil tayo ay sumali dyan sa eleksyon. Apo. Masina hindi natin liga yan dahil hindi naman tayo politiko. Pero susubukan natin na makagawa ng mga reforma doon sa loob ng sistema. No? Ang isang first priority natin kung sakali na tayo ay palarin at bigyan ng pagkakataon, ay isulong na makagawa tayo ng sapat na mga ospital sa lahat ng lugar sa ating bansa, lalo na sa Metro Manila. Dahil dito ay napakaraming tao. Kaya kailangan. So yan, tutulak natin yan. Mga kainis. Tutulak talaga natin yan. Dahil talagang kailangan yan. Unang-una natin gagawin yan. Kasi- Sa kalusugan ng tao yan. At saka matagal ng problema ng bansa. Oo. Sir, ano? At saka buhay ang nakataya dyan. Sipin mo, yung hindi mo lang matignan yung isang tao. Time can mean na buhay. Yes. Pag hindi mo natignan kagad yan, baka bigla na lang yan. Ang kailangan kagad treatment. Ngayon, kung hindi kagad malapatan ng lunas yan, hindi, ano. Napaka-linaw po ulit ng inyong mga paliwanag, no? Tungkol dito sa isa sa mga matagal ng problema ng ating bansa, yung mga healthcare ng Pilipinas, yung sa hospitals na sobrang congested na. Isa sa mga layunin ni Sir Boyce, ang ating National President ng RAM, yung paramihin pa ang ating mga hospitals dito sa Pilipinas. Okay, sir, maraming salamat po. Tama. Thank you. Yung ating, Apo. yung ating ending. Para sa bansa. RAM para sa bansa.